one like you. In everything you do, you're perfect in every way. Words could never contain the greatness of your name. Mercy unfading, hope never failing, your love knows no end. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises to sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord, Jesus, God of my day.
everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever delighted, overwhelmed, Lord? Clearly there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. The one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. I count the days when I see your face, when I tell myself that it's over. I grope in the dark, searching for the spark of the light that is now slowly fading. I can't believe I've come this far, but still like to go back. And the cross I carry inside made me liquefied. Close my eyes in the middle of night, in the hush of dawn, blowing the tears in my eyes, 'cause I'm melting. Oh, I'm melting. My heart's so crushed and my faith is drowning. I hold on to your word, now I'm upon my feet. The only thing I need.
Wondering how to give your tithes and offering? Maraming paraan at madali lang po yan. Pwede kayong mag-transfer via GCash. First, mag-login sa inyong GCash account, i-press ang Pay Bills, then choose Others. I-type at hanapin ang Jesus Christ to God be the Glory Church International. I-type ang inyong pangalan as donor, your mobile number, purpose of donation by selecting kung ang ibibigay ay tithes or G-code, at ang inyong desired amount. Confirm your details to complete the transaction. And it's done! Ang bilis lang, di ba? What if from PayMaya? Pwede rin! Just key in our church's account number. Walang GCash, PayMaya, or coins.ph? Okay lang dahil may PayPal din tayo. Just go to our website www.jctgbtg.com and click the Give Today button. Bukas pa rin ang ating bank accounts para sa direct and online deposits. These are the account names, account numbers, kung saan ka pwedeng mag-deposit ng inyong tithes and offerings, Project G-Code, and Friends Again pledges. Pwede pa rin kayo magbigay through selected remittance centers. Kapag through Western Union, please write Efren Lopez as receiver and provide this contact number. Kung sa Palawan Express, M. Luwilier at Cebuana Luwilier naman. You can write Efren Lopez or Judith Lagunsad as receiver at gamitin ang number na ito. Para masigurong successful ang inyong pagbibigay, please make sure to message us at ating official Facebook page with your name, contact number, amount na ibinigay, reference number, at photo o screenshot ng inyong transaction. To know more about our online giving, contact us at 87113698, local 112, or send us a message sa ating official Facebook page or bumisita sa ating website www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners and sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Want to learn and talk about the Bible from a bigger perspective down to its smallest detail? Catch us every Wednesday, 7 p.m. via an exclusive YouTube link. Only here on the Teaching Ministries Bible Survey. Hello, brothers and sisters. You're welcome to join us as we share insights from chapters and stories in the Bible. Relatability and practical theology. Pag-usapan natin yan. Let's make our weekly devotion a habit. Tune in every Tuesday, 7 p.m. here at Servants Force Devotion.
It is turning away from what is wrong and turning towards what is right. Yan po ang ibig sabihin ng repentance. Yung pong tatalikod ka sa mali at babaling mo, magmula doon sa mali niyan ay ibabaling mo patungo sa tama. By the power of our Father in heaven, let us claim the victory. His blessings and yes are just prayers away. Together, let us offer our earnest prayers to God. For our brethren, families, friends, and ourselves. My God Connection, every Monday and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and IGTV. Natin lahat ang Diyos natin buhay. Kung naniniwala kang Diyos natin buhay, kasama mo, sinabi niya, hindi kita iiwanan hanggang katapusan ng mundo. Tapos na ba ang mundo? Hindi pa. Ang Diyos ko magtataas sa akin. Ang Diyos ko magsusupply sa akin. Ang Diyos ko magpapagaling sa akin. Dahil ang Diyos ko ay buhay. Pero kung yung tao susunod lang sa salita ng Diyos, na sinasabi niya mga inuutos ng Lord, kung doon tayo susunod po, lahat tayo mapapabuti. Buhay mo mapapaayos. Kasi sa oras ng crisis, mapapaayos ang buhay mo. Why? Sinusunod mo yung mabuting Diyos na mayaman sa kabutihan. Sabi ko na nga ba, ikaw ang kailangan ko. Ikaw lang ang buhay ko. Can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one who could ever do that. You inspire me with your love, 'cause you gave your life and holy blood for us. I'm saved and now I am set free. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running, it keeps running after me. Hello, can I have a minute of your time? Oh, wag mo muna skip. This will change your life forever. Curious ka, no? Have you heard about the good news? Kung di pa, listen ka na. We present to you the gospel of Jesus Christ. In Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. But faith to whom? And faith to what? In Acts 16:30-31, and he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. If we have faith, syempre kailangan nating maniwala. In Romans 10:9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Ano ang kailangan nating paniwalaan? In 1 Corinthians 15:1-4, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. The gospel, which is the death of Christ, burial of Christ, and resurrection of Christ. But why do we need to believe? Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ,
For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. After we believe, we need to obey the gospel by applying it in our lives. Acts 2:38. Then Peter said to them, "Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Why is baptism important? Romans 6:3-4. Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Remember, believe and obey the gospel. Christ died for our sins, was buried, and rose again on the third day. Repent for the forgiveness of sins. Be baptized in Jesus' name and receive the gift of the Holy Spirit to achieve transformation and regeneration. And that's a minute. That will change your life forever. Purihin po ang ating Diyos, isang napakagandang bagay na makita po ang lahat na patuloy at masigasig na naglilingkod sa ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mong salamat at nagkita tayong muli. Alright, alam ko po ang labanan bago po pumunta sa gawain ng Diyos. Marami pong mga demonito na humahadlang sa atin. Pero sabihin mo ulit sa katabi mong hindi siya magtatagumpay. Merong iba nagsasabi, hindi siya magtatagumpay. Parang walang faith. Dapat, hindi siya magtatagumpay. Yun. Alam nyo, faith ang labanan ngayon. Kaya kailangan itaas natin na itaas ang ating faith hanggang sa makita natin ang ating Panginoon. Yung iba ayaw makita ang Lord. Sabi nila, kung makita ko si Lord, di nasa heaven na ako. Praise God. Pero purihin ang ating Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga nasa international satellite churches natin. Ganon din sa inyong lahat na nakatune in ngayon na makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay para sa pagsamba, pasasalamat at pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Bago po tayo manalangin, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa 2 Chronicles chapter 20, verses 1, 4, 21, and 22. It happened after this that the people of Moab with the people of Ammon and others with them besides the Ammonites came to battle against Jehoshaphat. So Judah gathered together to ask help from the Lord. Sabi mo naman sa katabi mo, ask help from the Lord. And from all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And when he had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord and who should praise the beauty of holiness as they went out before the army and were saying, "Praise the Lord, for his mercy endures forever." Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Napakarami po natin mga problemang dinaraanan, di po ba? Pero alam po ninyo, isa po sa kalastag ng mga anak ng Diyos ay yung pagpupuri sa ating Diyos, yung pag-awit sa ating Panginoon. Amen. Na hindi po natin dapat na katatamaran o kasasawaan. Kasi napakarami po mga evil spirits na nandyan. Wala silang ginagawa kundi ang guluhin ng mga anak ng Diyos. Pero anong tinapat nila? Jehoshaphat, umawit sila. At habang umaawit sila, kumilos ang ating Panginoon. Amen? So, purihin po ang ating Diyos. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyo.
sa lahat ng mga bagay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Tulungan mo po kami na ngayong umaga na to, Panginoon, ay mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga bagay na dapat po namin gawin sa inyong harapan. Kami po, Panginoon, ay hinirang mo upang maging isang buhay na handog sa inyong harapan. Kapuri-puri at karapat-dapat. Iunat mong iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin at kami po'y pakalinisin mo sapagkat kayo ay malinis. Kaya Ama, hinihiling namin ang iyong pagpapala sa amin, ng iyong anointing sa amin lahat na maglilingkod sa iyong trono ng biyaya. Pagpalain mo po kami. Basbasa mo po ang umpisa hanggang sa mga tapos ang service na ito. At higit sa lahat, ang aming beloved Bishop, Lord, ibigay mo ang double portion ng anointing mo sa kanya upang ang lahat ng mga bagay na lalabas sa kanya mga labi ay manggaling sa iyong dakilang kalooban. Hinahangad namin, Lord, na ang tagumpay sa hapon na to ay magbigay kalukuran sa bawat isa sa amin. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. Amen. Praise God. Everybody say, oh, 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 oh. Behold he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. These are the days of great trial, of famine and darkness and sword. Still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet calls. Lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. Amen. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. Days of harvest. These are the days of the harvest. The fields are awaiting your word, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet call. Lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet call. Lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Oh, we lift your name, Lord, declaring your word, Lord. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. We declare, no one like you, Lord. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he
That's why I live worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here, for you have made me whole. I'll shout your praise above the earth, for you deserve more than this. Giving my life to you, I don't know what to do. You're always there, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you're my God. You've given your all in all. It's something to pray, Lord. Hallelujah. So say it. It's all about you. That's what I live. That's why I live worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here, for you have made me whole. I shout your praise above the earth, for you deserve more than this. Giving my life to you, I don't know what to do. You're always there. You're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you're my God. You've given your all. Giving my life to you. I don't know what to do. You're always there. You're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you're my God. You've given your all in all. Thank you, Lord God. And lift up your name. Karapat dapat kapurihan at pasalamatan sa iyong mga anak na niligtas mo at pinahal mo. Hallelujah. Giving my life to you, I don't know what to do. You're always there. You're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you're my God. You've given your all. Giving my life to you. I don't know what to do. You're always here. You're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you're my God. You've given your all in all. You've given your all in Hallelujah! Praise the Lord! Lahat po ng mahal ng Panginoon, sumigay ng praise the Lord! Hallelujah! Maraming salamat! Panginoon namin! Thank you, Lord! Kahit po kailan di tayo pinabayaan ng Panginoon, talagang madami magte-testify na si Lord kahit kailan di nagpapabaya. Siya talagang bumubuo sa atin. Siya yung kumukumpleto sa atin. Kaya walang dahilan kung bakit hindi tayo pumupunta dito. Dahil karapat dapat siyang puntahan every Sunday dito. Dahil sa araw-araw na tulong na binibigay niya sa atin, support ang binibigay niya sa atin, sobrang worthy na puntahan siya dito. Worth it ang pagpunta natin dito. At sa lahat po na sa dumadaan sa mga problemang sobrang hihirap, sa sitwasyon na talaga naman takot na takot tayo, sitwasyon na worry tayo, sitwasyon na threatening, sitwasyon na wala na tayong ibang mapuntahan, sitwasyon na wala tayong ibang mahingan ng tulong. Madalas na pupunta tayo doon. Sabi po sa Psalms 121:2, my help comes from the Lord who made heaven and earth. Ang mga anak po niya, ang tulong ay pinanggagalingan ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Lahat ng mga hari luluhod.
Lahat ng mga bansa maglilingkod sa Kanya. Kaya yung problema na meron tayo, mabilis lang sa Panginoon. Lumapit lang tayo ng lumapit, dumulog lang tayo ng dumulog, at mataas ang paniniwala natin. Natutulungan tayo ng Panginoon. At matatapos tayo dyan. Kaya ngayong hapon na to, let's magnify yung kapangyarihan ng Panginoon na meron siya, na itutulong niya sa mga buhay-buhay natin. Come on, let us worship the God of Israel. Like shower.
The book of Acts, chapter 16, verse 1. Then he came to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timothy, the son of a certain Jewish woman who believed, but his father was Greek. Verse 6. Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. And after they had come to Mysia, they tried to go to Bithynia, but the Spirit did not permit them. And so passing by Mysia, they came down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." And our subject today is entitled, Help Us. Yuko natin ang ulo natin. Nagkilakama, salamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakataon pinagkaloob mo sa amin, Lord, na kami mag-aaral ng salita. Salamat, O Diyos, sapagkat itong pagkataong ito ay muli, alam mo ko, ang kalooban mo, ang siyang masusunod, Lord, at muli may ihahayag ang kalooban mo para sa amin, O Diyos. At nawa, O Diyos, lahat kami nandirito, pati lahat na nanonood ngayon sa television, O Lord, ay matouch, O Lord, magkaroon ng burden, Panginoon, sa lahat ng tatalakay mo sa araw na ito. Tulutan mo tayo tumimo sa aming puso at isipan, O Lord, na mapakinggan namin, hindi lang pakinggan, kundi ito po ay isagawa po namin, lalo't ngayon nalalapit ay yung pagbabalik, Panginoon ko. Naniniwala ako na ito na lang ang pinaka-the best na gagawin namin, ito na lang ang pinakamahalagang gagawin namin para sa ganun po, O Diyos, ay maging handa kami anumang oras ka dumating dito po sa lupa. Salamat po, Panginoon, pakalinisin mo kami para maging karapat-dapat sa salita, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, brothers and sisters, St. Paul, the apostle of the Gentiles, was in Derbe and in Lystra. Now, where he met Timothy, the son of a Jew. Now, St. Paul wanted Timothy to go with him so that they can evangelize in a certain place. However, in verse 6 and 7 says, now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Forbidden, take note, by the Holy Spirit to preach the word in Asia. And verse 7, after they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. And so the Bible clearly said that the Holy Spirit forbidden them to preach the Word of God in Asia. Hindi ba yung Asia Minor, hindi modern Asia, sa Turkey po. And even in Bithynia. Now this is very unusual because we all know that we were baptized with the Holy Spirit to share the gospel or to stand as a witness for the gospel of our Lord Jesus Christ. But then, dito po, pinigilan ng Holy Spirit sila St. Paul para mag-preach ng gospel sa Asia. Why? Well, some say maybe they were not yet ready to accept or to receive the word of the living God. Iba naman, sabing ganoon, meron daw pestilence sa lugar na yun, maaaring ma-contaminate ito po si St. Paul. But whatever it is, merong lesson dapat tayong matutunan po na although the Holy Spirit shut the door to a certain place or a certain person, you should not be discouraged. Hindi dapat po. Kasi ibig sabihin nun, i-redirect ka ng Holy Spirit po. Ang gusto ng St. Paul sa Asia pumunta, ang Holy Ghost hindi doon ang gusto siyang papuntahin. Meron sa ibang lugar na gustong puntahan. So dyan yung makikita, pag guided ka ng Holy Spirit ay pipigilan ka. And sometimes, we do not know na tayo po, sometimes napaprostrate tayo po dahil hindi tayo natuloy sa isang lugar, pero hindi mo alam, dinadirect ka ng Lord sa ibang lugar. Ganun nagdadirect ang Holy Spirit sa atin. Once you are filled with the Holy Spirit, ang Holy Ghost ang siyang mag-guide sa iyo, ang Holy Ghost ang siyang magdadirect kung saan ka dapat pupunta. So in other words, sa Acts 16, verse 8 to 9, this is what the Bible says. So passing by Mysia, they came down to Troas. And verse 9 says,
And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia, dyan siya papupuntahin, stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." Take note, sinabi help us, pero hindi sinabi kung anong tulong ang tiyang kailangan niya. And it was clearly said that Paul had a vision, not about receiving a beautiful house or receiving a huge amount of money or business opportunity or job promotions. Hindi po yun. But a man of Macedonia stood and was crying and pleading and begging with him. Na talagang nandoon sa desperate po yung tao sa oras na yun. Na desperation na talagang umiiyak siya na magbe-break o sabihin natin na maantig ang puso po natin kahit sinong believer po. Now, and if you will notice, the man said, "Come here to Macedonia and help us." Yun ang sabi niya, help us. Una, hindi sinabi kung anong tulong ang gusto niya. Pangalawa, us, pag sinabing us, hindi lang siya ang nangangailangan ng tulong. Marami ang nangangailangan ng tulong doon sa Macedonia. So meaning, marami talagang another needed help. Kanya nangyari po, mga kapatid, sa verse 10, ito sinabi ng Bible po. And now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. So natin word na immediately they sought to go to Macedonia. Wala ka na pa sa salitang immediately. Hindi sinabing tomorrow, nagpalipas bukas, the day after tomorrow or next week. Hindi po. Immediately they decided to go to Macedonia. Why? Because the Bible said concluding that the Lord had called us to preach the gospel to Macedonia. Yun ang conclusion niya. Hindi sinabi ko anong tulong, pero alam na niya na yun ay utos ng Lord para i-share ang gospel ng ating Lord. At that means Paul was highly sensitive to the move of the Holy Spirit, mainly to save souls. And how I wish na sana ganun tayo po. Ang conclusion natin dapat po, pag pinapupunta sa isang lugar, andun agad, gospel agad, nasa mind natin. Na kanya ka pinadala ng Lord sa lugar na yon, ang priority mo ay to share the gospel of Christ o mag-testify po sa kanila. Yun dapat po ang conclusion natin, birme. Anywhere, saan ka man dalhin ng Lord, saan ka man pagtrabahuhin ng Lord, saan ka man idestino ng Lord, yun agad ang conclusion. Ang conclusion natin, to share the gospel. Ang conclusion natin, maligtas yung mga taong nando doon. So sa madali sabi, yung Holy Ghost ang naggudyok sa kanya para po pumunta doon. Now in verse 11 says, "Therefore sailing from Troas, we ran straight course to Samothrace, and the next day came to Neapolis." Now, so diretso sila doon, verse 14. "And now, a certain woman named Lydia heard us, and she was a seller of purple from the city of Thyatira, who worshiped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul." So, dito po, some say that Lydia was a Jew. Sabi naman iba, she was a Gentile who was influenced by the Jews to worship the living God. Pero kung tutusin, Gentile daw siya. She was wealthy. Mayaman po siya. Professional, seller of purple fabric. Pag sinabing purple fabric, yan po ang pinakamahal na tela po. Mga royal family lang ang bumibili po niyan. Kaya saksakan na yaman po ito si Lydia. But the Bible says that the Lord opened her heart. Why? Kasi alam ng Lord na naghahanap ang kanyang souls. Pero, hindi mo po naniniwala ko yung si Lydia, kasama ron sa sinabi nung lalaki doon sa Macedonia na, help us, help us. Sinong kasama? Isa ito, si Lydia po, nakasama. Pero, at one glance, hindi mo makikita sa kanya. Kasi mayaman siya, smarty siya, okay siya kung tignan, at talagang nasa kanya lahat. Kaya hindi mo sabihin na nangangailangan siya. Pero hindi mo alam, behind the scene, yung kanyang soul, nasa agony ang kanyang soul.
Yung kanyang soul umiiyak katulad ng lalaking yun. Kaya sinabi niya, help us. Dahil yung soul ng lalaking yun ay, talagang sabihin natin, talagang yung wretch yung kanyang soul, miserable yung kanyang soul, na nangangailangan ng salvation talaga. Si Lydia, kung titignan, hindi, pero ganun po ang kanyang kalagayan. Although siya mayaman, although siya smarte, although siya maraming pera, kilala siya, professional siya, pero yung soul niya na hindi nakikita ng tao ay gutom na gutom ang kanyang souls at nangangailangan ng salvation ng kanyang soul. Hindi lamang siya. Sa verse 15, ang sabi ng Bible po, and when she and her household were baptized, ayun, she and her household were baptized. Wala kayo na po na? Sinera ng gospel, sumunod, ayan na po, ang baptism po. Kaya yung nagsasabing hindi importante ang baptism po, hindi po totoo yan. Sa atin po, pag sinera ang gospel, nandyan ang baptism po, hindi dapat mawala ang baptism sa atin po. Yan ang tatandaan po nyo. Pati kayo nanonood sa television, alam ko, umaangat ang kilay ninyo pagdating sa baptism. Sasabihin nyo, works yan. Hindi yan yung works. Hindi yung works na sinasabi sa Ephesians 2:9. Hindi yan yung works na yon. Ibang works yun. Sasabihin ko sa inyo, sa susunod na kabanata. Sasabihin ko sa inyo. Pero sa ngayon, hindi. Yung pong baptism na yan, huwag niyong babaliwalain. Tatandaan ninyo, ang unang ginawa ni Jesus Christ bago mag-ministry ay nagpabaptize ang ating Lord. Wala pa si Jesus Christ, sumisigaw na si John the Baptist, baptism din ang sinisigaw niya. Nang unang itayo ang Church of God sa Acts 2, the day of Pentecost, yan ang Church of God, dyan nag-umpisa, sinisigaw ang baptism po. Ngayon sasabihin mo, hindi importante ang baptism? May problema ka, my friend. May problema ka. Huwag ka mag-alala. Isang araw pupuruhan natin ang baptism para malaman ninyo gaano kahalaga ang baptism pagdating sa kaligtasan po. Paglalaban namin ang baptism po dahil yan ang sinabi ng Lord. Next. And then if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and he stays. And so she persuaded us. So in other words, hindi lang yung soul ni Lydia. Pati yung ang umiiyak o naghahanap, pati yung buong sambahayan niya. Na kung titignan mo yung sambahayan niya, hindi mo sabihin naghahanap ang kanyang soul dahil makikita mo busy sa hanap buhay, busy sa trabaho, doon inuutusan niya, busy sila sa ginagawa nila. Kaya hindi mo alam na yung kanilang soul ay naghahanap na. Yung kanilang souls humisigaw ng help! Yung kanilang souls. Hindi mo makikita. Kaya yan sinasabi ko sa inyo sa parte yung pinapaalam sa atin ng Lord. Kaya yung parte yung siner agad ang gospel sa kanila at binaptize agad sila nila St. Paul. Yung nagsabing, we are saved by grace through faith. Alone, wala pong alone. Kanya dyan sa parte yung pinapaalam sa atin ng Lord. Na yung pong lahat ng yon, kung titignan mo ay parang hindi uhaw ang kaluluwa. Pero uhaw ang kaluluwa at naghahanap na po ng kaligtasan. Now, we all know the story about the jailer in the book of Acts 16. Magkakasunod po yan. Ito, alam natin nangyari kay St. Paul. After kay Lydia, sila nanatili doon siguro mga ilang araw. Pagkatapos lumabas sila, nangaral na naman siya. Tapos nakakita siya ng isang babae, sumisigaw pirme. Araw-araw sinisigaw, this is the servant of the Most High God, the servant of the Most High God, na annoyed si St. Paul. Kaya ginawa niya, nirebuke niya yung tao. Pag rebuke niya, lumayas yung espiritu. Yung pala, iyon ang ginagamit ng mga mayayaman doon. Ginagamit yun para manghula. Kung hindi ako nagkamali. Kaya lumabas yung espiritu, hindi na makamanghula yung babae. Nagalit. Kaya na yun, pinakulong siya. Nung pinakulong, tinan yung itinerary niya. Magmula po ng Asia, hindi ka sa Asia, Macedonia ka. Nagpunta siya sa Pilipay, nagpunta siya, tapos part din ng Macedonia yon. Pagdating sa Macedonia, punta siya ron, doon kay Lydia, tapos labas siya, nangaral siya ron, nung mangaral siya ron, dinala siya sa loob ng kulungan. Tingnan nyo ha, dinala sa kulungan, pagdating sa kulungan, ano ginawa? Kumanta lang. Pinagpapalo muna sa likod, 39 times, pinalo sila. Masakit ang likod, pero awit pa rin sila. Habang umaawit sila, doon pa lang sa awit nila. Yung lahat daw ng mga preso na nandoon, mga prisoners na nandoon ay nakikinig ng awit. Kung sabihin natin nandoon ka sa Muntinlupa, umawit ka ng Amazing Grace doon mga kapatid, tingnan mo kung titingin yung mga yon. Pero yun nakuha nila ang atensyon. Lahat nung nasa loob nakuha yung atensyon. Why? Kahit mga halang ng kaluluwa noon, uhaw na ang kanilang kaluluwa.
uhaw sa salita ng Lord, uhaw sa salvation, mga kapatid. Pero kung titignan mo, brusko sila. Kung titignan mo, mukhang siga sila lahat. Ewan ko kung may tatuno nung araw at talagang sabihin natin talagang mukhang hindi pa huli ng buhay yung lahat nando doon. Pero nakinig sila. Why? Naantig sila doon sa kinakanta ni St. Paul. Nung kumanta sila, nangyari, nakalagan sila. Nung makalagan sila, bumukas yung mga rehas, bumukas yung pinto, lumabas yung jailer ngayon, mga kapatid. Takot na takot siya, mga kapatid. Pero ang sabi ni Paul, huwag ka matakot. Nandito kami. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mananagot. Eto kami, walang tumakas kahit isa. Dito pa rin kami. Sa madali sabi, dapat panatag na yung jailer. Dahil kasi nakita niya, nandun naman pala, walang nangyari. Kandado ko na lang ulit ito. Okay na ito. Parang walang nangyari. Hindi ganun eh. Sa verse 30, ito sabi ng jailer. And he brought them out and said, Sir, ang tawag niya. Jailer ito, yung prisoner. Sir, what must I do to be saved? Ano ibig sabihin nun? Bakit nagtanong ito ng salvation? Samantalang hindi niya dapat matakot dahil hindi siya mananagot na. Nandun naman yung mga preso, wala naman tumakas. Pero bakit napunta siya ron sa salvation? Ibig sabihin nun, kabilang siya ron sa vision ng lalaki na help us, na humuhingi rin ng tulong. Nakukuha niyo yung takbo na istorya? Magmula kay Lydia hanggang dito sa jailer na ito, nangangailangan din bala. Pag sinabing jailer, hindi mo rin mahalata sa kanya. Ang mga jailer po talaga mukhang terror lahat yan dahil mga nagbabantay sa prison yung mga kapatid. Kasi malaki responsibility nila pag tumakas yung mga preso. Pero yun ang tanong, Sir, ano po gagawin namin? Ano gagawin ko para maligtas ako? Kaluluwa ang naghahanap. Pero itsura niya, mukhang hindi. Pero naghahanap. Anong tanong niya? Anong gagawin ko para maligtas? Take note, para maligtas. Verse 30 to 33. So they said, sabi nila Peter, asama si Silas, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Maniwala ka lang, maliligtas ka. Naniwala nga lang ba yan? Yan ang tanong. Naniwala nga lang ba? At kung naniwala siya, paano niyang pinakita ang kanyang paniniwala? Verse 32. They spoke the word of the Lord. Sinabi ang tungkol sa salita ng Diyos, ang tungkol sa gospel, of course, salvation, ang gospel salvation to him and to all who were in his house. Sinabi lahat sa kanila sa verse 33. And he took them the same hour of the night and washed their stripes, yung kanilang sugat, hinugasan, and immediately, he and all his family were baptized. We are saved by grace through faith alone. Bakit ito walang alone? Sabi ni St. Paul, maniwala ka lang, ligtas ka na. Iniwan na ba niya? Oy, naniniwala ako si Lord. O, naniniwala ako dyan. Siya namatay na libing na buhay. Naniniwala ako. Tapos ka na, save ka na. Sige, alis na kami. Ganun ba ginawa ni Paul? Hindi. Sinira ng gospel. Pagkatapos ang gospel, they were baptized. Kailan binaptize? Immediately. Bakit binaptize immediately kung hindi kailangan ng baptism? Dapat sinabi niya, katulad ng mga churches, sa isang linggo ka na, hindi, schedule na lang kita, sa isang buwan, pwede na rin. Dumating isang buwan, ay, pwede naman sa isang buwan na lang. Hindi ginanon eh. Ay, teka muna, sa seminar muna kita, saka ibabaptize kita. Sineminar ba? Sineminar? Hindi, bakit? Naniniwala eh. Pag naniniwala ka, pag sabi sa'yo, sunod! Ay, mahabang talakayan yan. Tatalakayan natin yan. Dahil importante. Dahil maraming kaluluwa na nangangailangan yan. Napakaraming kaluluwa na nangangailangan yan. Kanya dyan sapat yung pinapaalam sa inyo lahat.
kung gaano ka-importante bautismo po sa isang tao na gustong maligtas po talaga. Kaya sa bagay na pinapaalam ng Lord sa atin, diretsuhan na po ngayon. Baka dumating ang Lord, mananagot pa kayo kung managot sa inyo. Kaya maniwala ka sa hindi, bahala po kayo. Basta sinasabi ko sa inyo dito, si Paul ang nagsabi, we are saved by grace through faith alone. Dinadagdagan ng alone na walang alone. Immediately, binaptize sila. Alam ko ano sa utak mo. Sinasabi mo yung baptism works. Hindi works yan. Obedience yan. Sumunod. Why? Naniwala. Katulad ni Abraham. Naniwala siya sa book of Romans chapter 4. Ano sabi ganon? And Abraham believed, and it was accounted to him as righteousness because he believed. Naniwala lang ba siya? Hindi po. Dire-diretso kayo. Ano ba sinabi sa kanya ng Lord? Ikaw magiging ama ng pananampalataya, sa lahi mo magagaling maraming anak. Yan, katulad niya, mga bituin sa langit. Ganyang karami. Sa lahi mo magagaling. Naniwala siya? Naniwala. Naniwala. Si Sarah hindi pa. Natawa siya sa Genesis 18 kasi iniisip niya, paano manganganak samantalang baog ako, tsaka matanda na kami. Yan sinasabi niya. Si Abraham naniwala. Paano niyang pinakitang naniwala siya? Kung bababa pa kayo sa Romans chapter 4, ano sinabi niya? He did not consider his age. Ano ibig sabihin nun? Sa kabila ng 100 taon na siya, kung hindi ko nagkamali, 90, ito si Sarah, baog pa. Tinabihan niya, kaya nagkaanak sila. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya basta naniwala. Pinakita niyang naniniwala siya sa pamagitan ng pagsunod. Sumunod siya. At siya na naniniwala, sumusunod. Yan ang tatandaan po ninyo. Baka kaya naniniwala ako, Lord, kung namatay sa krus sa Kalbaryo, hindi kayo nilibing, ako naniniwala kayo, okay, ligtas na ako. Hindi ganun yun. Pakita mo sa pamagitan ng pagsunod, hindi gawa. Hindi rin gawang mabuti Ibang gawa po yan, tsaka natin talaga yan, haba tayo. Ngayon, kung yung mga souls doon sa Macedonia, and that was 2,000 years ago, nangangailangan ng tulong yung soul nila. What more nowadays? Sa ngayon, nakikita natin ang kilos ng demonyo ngayon. Na dinidisplay na talaga. Tinuro mo yan, Pastor Les. Sa Brazil nakita natin, di ba? Yung demonyo nakadikwatur pa, nakaganon. Na malaki na yung mukha ng demonyo, sungay, nakatawa. At yung mga tao nagpapalakpakan. Pinaparada sila. At sila, nagmamarcha sila. Hindi nila alam yung march na yun is death march yun. Pag hindi tumalikod yun, death march yun. Naniniwala ba kayo pagkatapos doon nagkaroon ng catastrophe sa kanila, bumaha na malalim, may namatay? Kung yung namatay na yung kasama doon sa paradang yun, death march yun. Diretso sa hell yun dahil sa ginawa nilang yun. Imagine itong si demonyo, si Satanas, gawan mo ng malaking, what do you call that? Is it caricature? O sabihin natin, revolto, gano'n, ginawa siya. At pagkatapos yung mga tao nagpapalakpakan, yun ang gustong-gusto ni Satanas. Gustong-gusto niyang pinapalakpakan siya. Gustong-gusto niya pinaparada siya. Why? Nang kinuha po ang kabanantipan nila David para dalhin sa Jerusalem, nagparada sila. Nagprosesyon sila. Pero hindi yung prosesyon na, alam nyo, yung prosesyon dito, hindi po ganun prosesyon yun. Yun yung prosesyon po, ang nando doon yung kabanantipan dahil nando ng presence ng Lord. At habang pinuprosesyon nila ay, yung mga tao po ay nagkakasayahan, nagpe-praise yung mga tao dahil yung presence of God nando sa loob ng kabanantipan. At yun ang gusto mangyari ng demonyo. Pasanin din siya at tapos yung mga tao, habulin siya at tapos sambahin siya. Yun ang gusto niya. At yun ang ginawa ng mga taong yun. Na kung titignan natin, karamihan doon, hindi lang nila alam, umiiyak ang mga kaluluwa nito. Humihingi ng tulong, humihingi ng saklolo ang ilang mga souls na tulad ng mga souls doon sa marami doon sa Macedonia. Ang problema, hindi mo halata. Kasi kung titignan mo katulad ni Lydia at ng jailer, hindi mo halata sa kanila na humihingi na saklolo ang soul sila. Kasi larawan sila nakagalakan panlabas, ando doon yung kataasan, yung pride ando sa kanila, talagang, pero deep inside, yung soul sila talaga nagbebeg ang soul sila. Ang soul sila nananalangin talaga na may magligtas sa kanila.
Ngayon, anong papel natin mga mananampalataya? Yan ang tanong naman sa atin. Bago umakyat ang Lord sa langit, bago mag-ascension, Mark 16:15, sinabi ng Lord, and He said to them, go into all the world, and preach the gospel to every creature. Go into all the world. Well, I know God refers the world to the literal world or the whole population of the world. Doon niya nire-refer. But we also use this to refer to a particular field or activity na kung saan involved ang tao po. Hindi niya nagdiban sinasabing gano'n sa mundo ng pelikula, sa mundo ng mga negosyante, sa mundo ng mga empleyado, sa mundo ng mga estudyante. May kanya-kanyang mundo yan na ginagalawan po. Tama o mali? Tama. Now, in other words, kung saan ka inilagay ng Lord sa kasalukuyan, yan ang mundong ginagalawan mo araw-araw. Ano ibig sabihin ng pastor? Kung ikaw yung empleyado, kung saan yung kumpanya pinaglagyan sa iyo ng Lord, yan ang mundo mo. Yan ang ginagalawan mo araw-araw. Pag-gising mo, pupunta ka dyan, magsasabaw ka dyan, nandiyan ka pirme. Why? May purpose ang Lord. Dahil meron taga-Macedonia dyan na hindi mo alam. Na umiiyak ang soul. Pero hindi mo makikita. Lalo na kung titignan mo yung manager ninyo. Titignan mo yung may-ari ng kumpanya ninyo. Titignan mo yung mga empleyado nando doon. Nagbibiroan nando doon, nagtatawanan. Yung iba inis, yung iba galit. Pero hindi mo alam. Deep inside, taga-Macedonia yan. Umiiyak ang soul niyan. Na sa'yo nakasalalay ang kaluluwa niyan. Nagkailangan, kahit pa paano didikitan mo man lang, mag-testify ka sa Kanya. Pagka break time na kayo, katabihan mo, testify ka, mag-share ka sa Kanya, magpatotoo ka sa Kanya kung gaano kabait ang Lord, anong power ng Lord, sabihin mo sa Kanya, para mapunta rin sa Lord at masave ang Kanya soul. Why? Sumisigaw ng help yan, hindi mo lang alam. Sumisigaw ang kaluluwa niya ng help na hindi mo alam. Kalat empleyado, ang laki po ng ating pananagutan sa Lord. Kung saan ka dinala ng Lord, yung lahat ng taong nandyan, yan ang mundo mo na kailangan sakupin mo yan. At kayo mga negosyante, ganun din. Magmula sa'yo, ikaw may-ari, diyan sa kapartner mo kung may kapartner ka. Diyan sa manager kung may manager ka. At diyan sa mga empleyado mo rin. Sa customer mo, sa supplier mo, yan ang mundo mo. Na dapat yung mga yan, nasisharean mo yan. Dapat yung mga yan, nahahatak mo yan. Dapat yung mga yan, nasishare, nagtetestify ka sa kanila. Kung gaano katindi ang Diyos. At para malaman nila, Kanya ka pinagpapala dahil dyan sa Diyos na yan. Patotoo mo sa kanila. Kaya rin lahat. Kaya lahat ng mga estudyante, maganig kayo. Kung titignan yung mga estudyante, mapoporma yan. Pero porma lang yan. Yung loob niyan, formalin yan. Wala. Akala mo lang, nagtatawa na niya. Nakita niyo, babata, nagpapakamatay. Bakit? Yung souls nila. Yung souls nila. Naghahanap. Pagal na ang souls nila. Pagod na ang souls nila. Sumisigaw ng help ang mga souls nila. Sumisigaw. Ngayon, akala mo, Jeprox lang sila. Pero hindi mo alam. Ikaw mismo, ikaw, kabataan ka, Kristiyano ka, estudyante ka, ba't hindi mo abutin yan? Dapat sharean mo yan. At dumadami mga nagre-rebelde, dumadami mga, kasi yung iba, hindi na alam kung anong gagawin. Kaya ba nabubuyo sa drugs? Nabubuyo kasi naghahanap sila na hindi nila alam kung ano hinahanap nila. Na hindi nila alam yung soul nila ang naghahanap sa sobrang bigat na nangyayari ngayon sa world. Iba na takbo ng mundo ngayon. Please, sana maging sensitive kayo. Ang dami na sumisigaw ng help. Ang dami na sumisigaw, Lord, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Hey, Paul, modern Paul. Sumisigaw ang modern Macedonia ngayon na hindi nyo alam. Kailangan. Ang mga Pauls doon, mga modern Pauls doon, kailangan. Para ma-share sila, para mahatak sila, para yung kaluluwa na maligtas, para kaluluwa mahatak man lang, ilan man lang sila mahatak bago dumating ang ating Diyos sa buhay.
Oh yes. Nananangis. Nananaghoy ang mga souls ng mga taong yan. I'm sorry, pero hindi natin pag-uusapan ng prosperity ngayon. Hindi natin pag-uusapan kung paano malulutas ang problema ninyo. As a matter of fact, kanya nga hindi malutas ang problema mo eh. Ayaw mo unahin yan eh. Kung uunahin mo lang yan, yung mga nananangis na yan, huwag mo na ipag-pray yung problema mo. Naniniwala ako yung problema mo, kusang malulutas eh. Dahil ang Diyos na ang bahala maglutas ng problema natin. Minsan, kasosyo mo, non-believers, nagkaroon yan ng problema. Minsan gusto pa i-demanda. Samantala hindi mo alam. Kanya pinatagpo ng Lord sa yan. Kaya nagkaroon ng problema. Kasi hindi mo sinesharean eh. Hindi mo dinadala. Dapat dalhin mo. Dalhin mo sa pananamba. Sino man at anumang klase ng tao ang ma-encounter ninyo, that is a divine encounter. Pirmin yung tatandaan na kailangan niya na-encounter mo na yan, ma-share mo ng gospel yan, masabi mo sa kanya ang gospel ng ating Lord. Because I truly believe talaga the Lord Jesus Christ is coming very, very soon. Any moment darating ang ating Lord. And that's the only best things na magagawa natin para makatulong tayo sa kingdom of God. Yung lahat na sa Macedonia na yan, dapat madala natin sa pananampalataya. Huwag na tayong lumayo. Kayong lahat dyan, nandiyan sa center stage na nandyan. Yung mga tao dyan sa paligid dyan, yan, tatawa-tawa lang yan kung nakikita nyo. Namamasyal yan dyan. Kung titignan nyo, parang nagmamall lang dyan, at namimili lang dyan, nagsashopping yan dyan. Kumustahin mo ang kaluluwa ng mga yan. Okay, mga galit ngayon, nakikinig kayo. Alam ko, may mga walk-in na ngayon, nanonood ngayon dyan sa ating center stage. Huwag ka magagalit, kapatid. Kung titignan mo ang kaluluwa mo, gutom na ang kaluluwa mo. At kailangan ng kaluluwa mong kaligtasan sa oras ito. Kailangan ng kaluluwa mo. Kaya pinahintulot ang Diyos na nandiyan ka ngayon. Hindi aksidente pagkakadaan mo dyan. Dilala ka ng Lord dyan sa lugar na yan para mapakinggan mo na yung soul mo ay nangangailangan ng Diyos. Kanya ka nandyan ngayon. Kanya ka nandyan ngayon. Kanya yan ang pinapaalam sa atin ng Diyos. Sa atin lahat na nandirito. At alam niyo, hindi lang yung soul na nasa lupa. Madalas kong bagitin sa inyo. Yung soul na nasa impyerno. Ano sinisigaw? Luke 16:27-28. Yung mayaman, ang sabi ka doon, I beg. Ayun ang ginamit ulit, beg. Yung isa ginamit din doon, beg din ang ginamit. Macedonia, humingi ng tulong, beg ang ginamit. Ito, beg din, nagbe-beg din. You therefore, Father, that you would send him to my father's house. Padala mo siya sa bahay ko. Why? Next. I have 5 brothers. May 5 akong kapatid doon. That he may testify to them. He may testify to them. Lest they also come to this place of torment. Kung hindi, impyerno rin sila. Sana magpadala ka ng isang Lazarus doon. Magpadala ka doon para sa ganun ma-sharean din yung mga kapatid ko. Kailangan ng Paul ngayon. Kailangan ng Lazarus ngayon sa last days. More than Lazarus, more than Paul. Yun ang kailangan ngayon. Dahil may modern ngayon na Macedonia. Meron po. Yung mismong lugar, yung mismong mundong ginagalawan mo sa araw-araw. At you know what? Kung ba't kayo mahina? Minsan kayo nalulupaypay. Yan ang dahilan. Nag-grieve ang spirit. Dahil hindi mo nagagawa ang dapat mong gawin. Nilagay ka ng Lord dyan, hindi lamang para kumita. Pero kung mapupuno back sometimes, and not sometimes, but most of the times, nandiyan ka, iba nalulugi pa sa inyo. Iba sa inyo ano nangyayari sa business. Iba sa inyo ano nangyayari sa pagiging empleyado natin. Ba't hindi ka ma-promote man lang? Why? May iniintay ang Lord sa iyo. Na ibukas mo na yung bibig mo para ma-share mo na lahat. Yan nandiyan dyan. Ma-share mo sa kanila ang gospel of salvation. Masabi sa kanila ang gospel of salvation para madala sila. Why? Nangangailangan yan. Sumisigaw yan. Help us, help us, help us. Sumisigaw lahat yan nang hindi mo alam. Dahil hindi mo nakikita sa panlabas nila. Pero nando sila, nananaghoy ang kanilang mga kaluluwa. At talagang sabihin natin na yung mga soul na yan, yung, ibig sabihin, 2 souls po ang nananaghoy. Ang souls, mga kapatid, na nasa impyerno at yung mga souls sa mga taong buhay na nandirito na wala pa sa pananampalataya. 2 yung sumisigaw. Yung nasa impyerno, hindi natin makikita. Ang Diyos na nakakakita, pero wala nang pag-asa yun. Yung request nila, wala nang pag-asa.
Pero yung request ng soul sa mga buhay, may pag-asa pa na nandirito tayo, na pwede natin sharean itong mga taong ito, pwede natin hatakin itong mga taong ito. Ulitin ko ulit. Bawat taong masalubong mo sa loob ng opisina mo, sa loob ng pabrika mo, sa loob ng ginagalawan mo, may pananagutan ka dyan. At may utang ka dyan na dapat masyaran mo at mahatak mo para madala mo sa pananampalataya. Wala na po. Itong world na ito po ay pa-worse na po. Ang takbo ng world. Aminin po natin. Yung sinasabi ko sa inyo noon, pagpalain man ang world, isang reason lang, para ikalat ang gospel. Hindi para yumaman ka, magpasasa ka, hindi. Para sa gospel na lang ng ating Lord. Maikalat sa buong mundo ang gospel ng ating Panginoon. Yan sa parte yung pinapaalam ng Lord sa atin po, maging wise na po tayo. At maging sensitive tayo, katulad ni St. Paul, na ang conclusion mo, kahit saan kadali ng Lord, ang pinaiisip pirmi sa ng Lord ay isinugo ka ng Lord para sharean mo yung mga taong yan. Empleyado ka man, negosyante ka man, estudyante ka man, yan ang number one purpose ng Diyos sa ating lahat na nandirito. March 31st and April 1, magkakaroon tayo ng grand fasting po. At yan po yung pagpa-fast po natin. Yan po mga taong yan ang pagpa-fasting po natin. Para na sa ganun po, masiguro natin. Pagdating po ng April 2, hindi po tayo dito. Sa Cuneta Astrodome po tayo. Dahil po, gusto ko po, one service lang po tayo sa April 2. Dahil kasi yung ipagpa-fast natin ng 31st at saka April 1, dadali natin ng April 2 Sunday, doon mismo sa Cuneta Astrodome natin dadalhin. Sa 31st po, ang fasting natin sa Gilgal. Sa 1 po, ang fasting natin sa SM po, doon sa Sky Dome. North EDSA, Sky Dome. Doon po tayo. Sinaga ko po. Dahil gusto ko maganda pagpapastingan ninyo. Yung hindi kayo mairita sa pagpapasting po. Gusto ko na habang nagpapasting ay nando doon, nagpe-pray maigi talaga. At pagpe-pray po natin yung lahat ng mga souls ito. Excited ba kayo? Yes, please. Ito po sinasabing ito. Ito sinasabi ko ito sa inyo. Ito po yung kaduktong nung sa next week po. Tatalakayin ko what is fasting para malaman ninyo kung gaano kahalaga ang fasting po. Kung bakit tayo magpa-fasting po. Tatalakayin ko sa next week po. Pero sa ngayon po, umpisahan nyo na po. Kaya ako sinabi sa inyo ngayon to, pinasabi ng Lord sa atin, ngayon pa lang, yung mundo ninyo, umpisahan nyo na po. Gapang na po ang gawin ninyo. Guerrilla tactics ang gawin po ninyo. Huwag nyo ipunin ta salta, huwag po. Isa-isa ang gawin ninyo. Gapangin nyo isa-isa yung mga tao po. Isa-isa kausapin ninyo. Isa-isa share ninyo. Isa-isa ipag-pray ninyo. Isa-isa. At isa-isa share ninyo. At isa-isa share nyo ng link. Share nyo na mag-testify kayo. At kontratahin nyo na sila sa April 2. Isama nyo sila sa Cuneta Astrodome. Kontratahin nyo na po sa April 2. Kanya yan ang unang evangelism natin after ng pandemic po. At gagawin po natin yan. At sa pagkatong ito mga kapatid, ang gagawin natin po, magpe-pray po tayo ngayon. Pag-pray natin yung world ninyo. Pag-pray natin yung lugar na kinalalagyan ninyo. Para maabot ninyo, magmula bukas po, umpisa na po. Start na po bukas. Umpisa na kayo dun sa world ninyo. Nakausapin ninyo, magapang na isa-isa. Yung mga taong yan. Para sa 31 ng March fasting, April 2, dala nyo na po yan sa Cuneta Astrodome. Dadalhin po natin. Kaya sa pati yan, pinapaalam ng Lord sa atin. Sana po yung tinalakay natin ngayon, huwag nyo gawin magaan. Mabigat po yan. Kailangan po madama natin yung bigat, yung burden sa puso natin. Kung kano po yung sumisigaw ng help us, help us, help us. Sumisigaw lahat yan doon sa mundo ninyo. Sumisigaw lahat yan. At wala tayong gagawin kundi kausapin. Panahon na pare, bukas natin ang bibig natin. Ibukas natin ang bibig natin, ma-share natin sa kanila kung anong ginawa ng Lord sa cross of Calvary. Ma-share natin sa kanila kung anong power ng Lord, kung anong ginawa sa atin ng Lord, kung paano tayo binago ng Lord, kung paano tayo binibless ng Lord, kung paano tayo pinipreserve ng Lord. Panahon na para i-testify natin sa kanila. Panahon na para sabihin natin sa kanila. At magmula rin sa gabing ito, start nyo na, pag-pray nyo na yung world ninyo. Pag-pray nyo na yung mga tao,
doon sa loob ng inyong world. Source, ito po, hiniling kong tumayo po tayong lahat. Umawit muna tayo na isang awitin. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. For the last time, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Brothers and sisters, kanina sinabi ko sa inyo, sumisigaw ang souls ng mga taong ito. Humingi ng tulong, pero hindi natin mahalata dahil sa kanilang itsura. Pero, spiritually, hindi rin natin sila naririnig. Na supposedly, dapat spiritually, nadidiscern natin, naririnig natin sa kanila. Bakit natin hindi naririnig? Ayon sa Luke 21:34, take heed to yourselves, lest your heart be weighed down with carouse and drunkenness and cares of this life. Yun ang problem. Yung cares of this life. Yung alalahanin sa buhay. Natatangay tayo noon. Kaya hindi natin naririnig ang sigaw ng mga kaluluwang yan na nangangailangan. It's time for us, brothers and sisters. Itabi muna natin. Ibigay natin sa Lord lahat yung ating pangangailangan. At ang asikasuhin natin, yung pinauuna ng Diyos sa atin. Yung mga kaluluwang yan. Ako naniniwala, yung kailangan mo sa pananalapi, dagdag lang. Yung healing mo, dagdag lang. Yung miracle mo, dagdag lang. But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Unahin mo lang muna yung mga kaluluwang nangangailangan ng tulong. Kaya yuko natin ang ulo natin, tayo manalangin. O Diyos na nasa langit, source ito, pakinggan mo mga panalangin ng mga anak mo, Lord. Come on, let's pray for them. Panalangin mo kung sino man, kung saan ka man nandoon. Lahat na nandoon sa inyong pabrika, sa inyong opisina. Lahat ng mga ka-eskwela mo, kaklase mo. Lahat ng mga tao na encounter mo, ipag-pray mo ngayon. Na madala mo sila sa April 2. Madala sila dahil isa sila sa mga taga-Macedonia na nangangailangan ng tulong. Nangangailangan ng tulong. Nangangailangan ng tulong kailang kaluluwa. At kailangan ng Savior na wala iba kundi ang ating Panginoon. Please, brothers and sisters, tulutan ninyo. Bigyan niyo ng pagkakataon yung mga taong maligtas
Wala kang gagawin kasi ibukas mo lang ang bibig mo. Ibukas mo lang ang bibig mo. At sabihan mo sa kanila. At ngayon sabihin mo sa Lord. Ibulong mo sa Lord. Sabihin mo sa Lord. Para pag kinausap mo, bukas ang kanilang kaluluwa. Bukas ang kanilang spirito. Bukas ang kanilang puso na tumanggap sa ating Panginoon. O Diyos na nasa langit, pakinggan mo yung mga anak, Lord. Pakinggan mo samot dalangin nila, Lord. Sa kanilang mga panalangin ngayon na gusto mong panalangin, Lord. Hindi para sa aming sarili, Lord, kundi pinapanalangin namin ang mga tao po na gustong tumanggap sa iyo, Ama. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Alam ko ngayon, pinakikinggan mo lahat, Lord. Bukas ang tenga mo ngayon, Panginoon, at pinakikinggan mo lahat, Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Lord. Salamat po sa iyo, Diyos. Patuloy kitang pinupuri, Panginoon. Patuloy kitang tinataas, Panginoon. Patuloy kitang dinatakila, Lord. Patuloy kitang pinasasalamatan, Lord. Oh, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of God. Come on, saints, pray for them. Pray for them. Pray for them. Pray for them. Glory to God. Salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon ko. Salamat po, Diyos. Salamat po, Lord. At naniniwala ko, Panginoon ko, na sa araw na ito, tinugon mo na kami lahat, Lord. Salamat, Lord. Praise God. Salamat po sa ating Panginoon na muli na ginamit na naman po ating beloved Bishop na to remind us na napaka-importante po, that is to share the gospel of Jesus Christ, to win people para po padala po sa paanan po ng ating Panginoon. No, importante po ito dahil deep in their hearts, they are crying out for help. So, importante po na tayo po lahat na nandirito ay mag-share ng salita ng ating Panginoon, gospel ng ating Panginoon, yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating po mga buhay. Amen po. So sa pagkakataon pong ito, to all our first-time guests naman at visitors and even our first-time televiewers, allow me to share with you a few things na importante po pagdating po sa ating po mga kaligtasan. Diyan po sa likod, ayun po. Just a few minutes of your time. So, ang iba po sa inyo na nandirito, ay naniniwala po ako, ay pinahintulot ng Panginoon na makarating kayo sa lugar na ito. So probably iba sa inyo, you need help. Hindi lang umisigaw ang kaluluwa po ninyo. And you know what? You came to the right place. At kayo naman po sa mga nanonood, you tuned in at the right channel. Kasi po, wala kami may offer po sa inyo, pero ang Panginoon po, siya po may magagawa po sa inyo. Only Jesus can help you. So, kaya lang po ang tanong sa paano pong paraan. That is by accepting Him in your lives and by believing in His gospel for you to be saved. So, sa amin po mga bisita at sa mga first-time viewers, pag sinabi natin kaligtasan in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malino na sinabi na talatang ito, we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Yan po ang tanong. That is by believing in the gospel of Jesus Christ as found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Yung gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Na kailangan tayo po'y maniwala po dyan. Yung death, burial, and resurrection. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Katulad po na napakinggan po natin ngayong umaga. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? So ibig sabihin, ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. So sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. At ang naniniwala po ay sumusunod. Kaya lang, the question is, how will you obey? That is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we need to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. Ko-confess natin ang ating mga kasalanan. At naniniwala po ako,
Kahit ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, for as long as nandun yung genuine repentance, dahil ang Diyos po, nakatingin po, hindi po sa palabas, kundi sa puso po ng tao. Nakita ng Panginoon ang puso mo, nandun yung tunay na pagsisisi. The Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo naman po sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At sabi po sa Romans chapter 6 verse 4 sa bandang unahan ng verse, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko ang sabi, therefore we were buried with Him through baptism into death. So ibig sabihin, we need to be baptized in the name of Jesus Christ dahil para po nating inililibing naman ng ating po mga kasalanan kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madali sabi, tayo po'y mababago na po na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11. So katulad na madalas ko sinasabi, receiving the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Aminin nyo man hindi sa lahat ng mga bisita na nandito, sa lahat na nanonood ngayon, lahat tayo may kainaan. And in order for us to overcome those weaknesses, we need the power of the Holy Spirit and we need the gift of the Holy Spirit in our lives to overcome those weaknesses and also to overcome all the works of the devil in our lives. So yung tatlong pong yan ay kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng bisita po namin, pwede po na may taas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon. Sa mga bisita po namin, taas po ninyo yung dalawang kamay, yukunin ninyo yung mga ulo. Please repeat after me with this prayer. Kayo din po ng mga nanonood ngayon, first-time viewers, pakitaas din po ang dalawang kamay. Sumunod po kayo sa mailing panalangin ito na pagtanggap. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, sa lahat po ng ating mga taga-nood po or first-time viewers, if you want to be baptized, andyan po mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po nyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule ng water baptism or pwede rin po mag-message po sa ating pong FB page to give you further instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for additional message and benediction. So God bless every one of you and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, sa walang sawang mong paghahayag ng Gospel of Salvation. Para po sa inyong lahat yan, na ngayon lamang po nag-tune in, nanyayahan po kayo ng ating Diyos na lumapit po sa Kanya at gawin po natin mga basic principles kung paano po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Samantala, tayo po dadako sa ating offertory sa 2 Chronicles chapter 20, verse 20. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe His prophets, and you shall prosper." Purihin po ang ating Diyos, isa po sa kasalukuyan na ginagamit ng kaaway ang kahirapan. Pero ang sabi sa binasa natin, sabi ni Jehoshaphat sa buong Jerusalem, mga inhabitants ng Jerusalem, inhabitants ng Judah, ang sabi, believe in the Lord and believe sa mga prophets ng ating Diyos. And you shall be established and you shall prosper. Isa po sa kalasag ng mga anak ng Diyos ang pagbibigay. Ang tumulong sa kanyang kapwa
higit sa lahat ang magbigay sa gawain ng Diyos. Amen? Pinaniniwalaan natin yung mga turo ng mga propeta sa Old Testament, sa New Testament, lagi nilang inaalagaan ang gawain ng ating Diyos. Samantala, tayo po ngayon ay magbibigay sa Panginoon ng may kasamang ngiti at hindi napipilitan lamang sapagkat naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos ang buhay. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Announcement po, also, we will be having our face-to-face congregational fasting on the following dates. March 31, which is Friday, 9 a.m. at Gilgal Church Center. On April 1, Saturday, 9 a.m. at SM North EDSA Skydome. Ayan. So, napakabuti po ng ating Diyos dahil bibigyan po tayo ng pagkakataon na makapag-ayuno na naman. Sabi mo naman sa katabi mo, gusto kong mag-ayuno. Huwag po natin katakutan ng pag-ayuno kasi sa pag-ayuno po, lumalakas po ang ating kaluluwa. Yung nasa loob ang lumalakas. Amen? Alright? Tumayo po tayo at magbigay po tayo sa Panginoon ng pangwakas na panalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama, sadyang nga pong nangusap ka sa amin. Alam namin na ang pagbabalik mo ay malapit na. Alam din namin, Lord, mauuna ang rapture. Kaya Ama, sa ngayon, sa itinuro ng aming beloved Bishop, maraming salamat sa inyo. Sapat lagi mong ginagamit ang bibig ng aming beloved Bishop upang ituro sa amin ang lahat ng mga bagay na dapat po namin gawin. Totoo nga pong maraming mga tao, na katulad ng mga tao sa Macedonia, na uhawang kaluluwa. At hindi nila alam kung saan sila pupulutin, saan sila pupunta. Kaya't nangangailangan po ng mga taong kilala ka, mga taong alam ang daan papunta sa inyo. Kaya ang bawat isa sa amin ay tinuturuan mo upang makarating sa mga taong taga-Macedonia. Tulungan mo po kami na tulungan sila, Panginoon, i-share namin ang Ebanghelyo sa kanila upang sa ganon sila ay maging katulad din namin na maalam tungkol sa kaligtasan. Kaya Ama, hinihiling namin na basbasa mo po ang bawat isa sa amin. Huwag mong pabayaan na kami po ay malulong sa cares of this life sapagkat bakit po ang cares of this life ang siyang magtutulak sa amin papalayo sa inyo. Alam namin na ang mundong ito ay perishing. Kaya unahin namin ang iyong dakilang kalooban. Go ye and preach the gospel in all the world. Kaya't Ama, salamat po. Pagpalain mo po ang iyong mga anak mula ulo hanggang talampakan. Huwag mong paibaya, Panginoon, sa mga spirit of deception, ang mga lupang katawan. Huwag mong ipaubaya, Panginoon, sa mga diseases. At ganoon din po, Ama, ang kanilang mga kabuhayan ay patuloy mo pong pagpalain. Patuloy din namin tinataas sa inyo ang gawain po ng aming church na patuloy mo pong palaganapin ang mga katuruan nito sa buong kapulungan ng aming bansa. Ganon din, pinapanalangin namin ang bansang Pilipinas na patuloy mong ilagay sa mapagpalang kamay. Maraming salamat po sa iyo. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Alright, purihin po ang ating Panginoon. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you, and lift up His countenance upon you, and give you peace. God bless you, and to God be the glory. Narito naman ang ating church announcements. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details being flashed on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism and one-on-one online counseling via Zoom, you can call us via the contact numbers flashed on the screen and send a message on our Facebook page. To all to God be the glorians. We will be having our face-to-face congregational fasting on March 31, Friday, 9 a.m. at Gilgal Church Center, and April 1, Saturday, 9 a.m. at SM North EDSA Skydome. Don't miss our on-site worship service happening at Cuneta Astrodome next Sunday, April 2 at 9 a.m. Bring along your loved ones and friends.
Let's continue to support our church. We are excited to announce this church update. This is your chance to serve the Lord with your God-given gift and skills. Our Servants Force department is looking for passionate individuals who will be part of the worship team, CatProd, and Service Operations Ministries. For worship team, we are in need of vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For CatProd, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphics services team, audio and tech support. Meanwhile, the service operations is also in need of Bethesdan, Gideon, and comrades. The applicant must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code to apply or fill out the online application form found on our social media pages and website. Our Servants Force department will get in touch with you after the submission of the application form. Join us now! IDO for Music is now on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. You can also start using IDO for songs on your Facebook and Instagram stories and Reels, and TikTok videos. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and newest sticker designs are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. You can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen to order.